Hello again! Ayan, hindi 'to pelikula 'no, hindi 'to Hello, Love Again 'no. Hi, ako po si Nathaniel. Pag-uusapan natin sa video nito ang tungkol sa Spain 'no, kung maganda ba ang Spain kasi may nagtanong sa'kin, maganda ba diyan sa Spain? Ayan. Magsi-6 years na ako dito sa Spain at ishi-share ko or ibabahagi ko sa inyo, yung mga dahilan kung bakit ako nag-stay pa dito 'no, sa Spain or kung bakit, maganda ba ang Spain or ano ba yung pros and cons ng, paninirahan dito sa Spain, okay. By the way, pa-subscribe naman sa channel ko 'pag hindi ka pa nakaka-subscribe. Ako nga pala ay isang, overseas Filipino dito sa Madrid at ako ay, currently na nagtuturo ng mga, bata 'no, sa schools. Ako ay isang, language assistant or teacher, okay. Um, Maganda ang Spain. Sige, mag-start muna tayo sa mga positive, okay? Kasi dapat ang share natin dito yung mga positive things about Spain. So, ang isang maganda dito halimbawa ay nag-work ka na dito tapos nagbabayad ka na sa tinatawag nilang seguridad sosyal or social security, libre ang hospital dito sa Spain. Ayun. Siguro yun yung pinakamaganda. Siguro, Spain ay isa sa pinaka may magagandang programa sa hospitalization. So, libre. Punta ka sa kanilang Centro de Salud. Yung Centro de Salud is yung parang local healthcare center nila, no? Kada pueblo or yung town merong Centro de Salud. Ayun. Basta nagbabayad ka ng Seguridad Social, ang tawag dito, naka-alta ka sa Seguridad Social, ayun, libre na. Check up, at saka yung mga ibang services. Hindi lang ako sigurado dun sa dental, no? Parang sa dental ata parang hindi ata kasama. Tapos, hindi ata kasama yung dental, no? Pero kung halimbawa na na-aksidente ka, hindi naman sana, kino-cover nila, no? Kahit sa mga emergency, kahit nga pala sa ano, sa panganganak. Kasi meron akong kilala, like, wala silang dala talaga. Tapos punta sila ng hospital, mga anak na siya. Libre lahat, guys, okay? Tapos kahit yung Pampers parang gano'n, libre pa din, gano'n. May mga gamit na libre, pati pagkain nata ay libre. So unlike sa Pilipinas, Diyos ko baka gagastos ka na do'n ng mga 100,000 pataas. Dito libre, ayun. So 'yun ang isang maganda rito, healthcare. Parang feel ko nga mas maganda pa rito kaysa sa US, eh, pagdating sa healthcare, ayun. And then ano pa maganda dito? Gusto ko din dito yung kanilang public transport 'no, maganda siya. Kumbaga systematize. Halimbawa sana kung sa bus, talagang sinusunod nila, meron silang schedule, sinusunod nila yon. Halimbawa kung ang bus is alis ng bus station like 8 o'clock na umaga, 8 o'clock talaga alis na siya. Minsan, pag halimbawa 8 o'clock aalis siya, tapos dumating ka like mga 10 seconds after or 15 seconds after, kahit nga 1 second eh. The moment na sinara na ng bus driver yung pintuan ng bus, wala na, hindi ka na nila papasukin. Alis na yung bus. So mag-aantay ka na ng next bus. Sa Pilipinas kasi, kalat-kalat. Kumbaga, kung saan mo gustong pumara, no, mag-stop or papara para ang tawag dito, sumakay sa bus, pwede, 'di ba? Lalo-lalo na kung halimbawa na naghabol sila ng ano, ng sales or ng benta, ganyan, 'di ba? Or walang laman yung bus, yung van, bababa sila, hihinto ang kanila. Dito sa Spain, merong designated na bus station. Doon lang pwedeng sumakay at saka bumaba yung mga tao. Ayan. Minsan nga kung meron naka-park na car, na kotse doon sa bus station, alis 'yun, bubusinahan siya ng bus kasi mas priority yung bus. Maganda pa pala dito, sige pag-usapan natin yung mga transportation 'no. Yung sa pedestrian lane, tao yung bida dito, okay. So, kung halimbawa na may nakita silang, dumaan, mag-i-stop talaga sila, talagang mag-aantay sila. Minsan kasi sa Pilipinas, yung mga tricycle pa or mga bus or jeep, yung bubusina sa mga passenger, sa mga tao, no? Nakakaloka. Another thing na maganda, ano pa ba dito? Meron silang mga ano, public card. Yung public card nila may mga discount na. Unlike
sa Pilipinas na magbabayad ka bago sumakay, gano'n. Dito kasi may public card na sila, yung card na lang ginagamit nila. Isang tap na lang do'n, automatic na kasi nagwo-work na siya sa metro, dun sa tram, at saka dun sa kanilang train, at saka dun sa bus, gano'n. So, hindi mo na kailangan parang, okay, sasakay ako ng bus. Pagbaba mo, sasakay ka ulit ng train, babayad ka ulit, no? Dito, kung resident ka na, at saka kung meron kang card, mas systematize siya. So, yun. Less hassle, kumbaga. Ano pa ba? Pollution. Yan. Yan din yung isa kong nagustuhan dito sa Spain. Less yung pollution dito, kahit air, water, or whatever. Malinis yung hangin nila dito. Actually pala, Madrid is one of the cleanest, isa sa pinakamalinis sa buong mundo. Ayun. Unlike sa Pilipinas, no, lalo na sa Metro Manila, like yung usok na bumubuga galing dun sa jeep or tricycle or kung ano-ano pa, no? Parang, Diyos ko, iitim lahat yung ano mo, yung ilong, sa loob ng ilong, pag nasingot mo yung air. Ano ba yung maganda rito? Siguro may mga bagay na hindi ko ma-mention, but pag ikaw halimbawa ay nandito sa Spain, you can comment down below, no? Ano pa ba? Gusto ko rin dito, feel ko dito mas safe siya. Safe in terms of mga kaguluhan or sa natural calamities. Dito, pag nagbagyo siya, hindi ganong kalakas. Okay? Hindi ko pa na-experience dito for the first 5 years ang earthquake or lindol. Hindi ko pa siya na-experience. Kaya siguro, na-maintain nila yung mga old buildings nila. Nakatayo pa din siya years na, kumbaga, ilang taon na. Kasi hindi siya lumilindol dito. Ano pa maganda rito? Tsunami, parang hindi ko pa narinig yung tsunami. May mga floodings dito, pero hindi naman yung parang sa Pilipinas na parang every year may bagyo, ganyan. Isa pang nagustuhan ko rito, internet, mabilis siya. Yes, mabilis mag-upload, mag-download, mag-navigate sa web. Internet. Isa pa ring nagustuhan ko rito is yung electricity. Let's say, hindi ko pa talaga na-experience yung talagang brownout na brownout. Kasi minsan sa Pilipinas, like, isang ulan lang, or konting ulan lang, or palapit na yung bagyo, brownout na agad. Dito hindi. Siguro meron ding power interruption, like mga minutes lang, ganun. Siyempre, hindi ko naman sinasabing perfecto dito, no? So, yon. Pero at least yung bang, hindi ko na-experience yung mga 5 hours, 10 hours, masyadong matagal. Ano? Ano pa ba ang maganda rito? Siguro yung isa ring maganda is meron silang card na synchronized na. So kahit saan kang ahensya ng gobyerno, pwede mong gamitin yung card. Pag sa mga Espanyol, ang tawag nila doon, DNAE. No? Tapos pag mga temporary resident TIE, yung sa amin, temporary resident TIE. Ayun. Ano ba mo magagandang bagay dito sa Spain? Surprisingly pala dito sa Spain, yung kanilang mga bahay is kumpol-kumpol, no? Meron lang parang designated area like residential. Pag sinabing residential, residential. Pag sinabing farmland or yung mga protected area siya. Hindi ka pwedeng magtayo ng bahay mo doon. Sa Pilipinas kasi, meron din naman tayong mga protected areas, no, sa Pilipinas. Pero kung halimbawa na lupa mo to, pwede ka na magtayo ng sarili mong bahay. Which is kalat-kalat yung mga bahay sa Pilipinas. Kaya nga ang hirap maglagay doon ng bus stop kasi kalat-kalat siya, 'di ba? Na-imagine nyo ba? Dito kasi kumpol-kumpol. Isang area lang, residential area. Ang tawag nila doon pueblo or town. Ano ba maganda? Siguro yun lang muna for the moment. Try pa natin na maghagilap pa ng mga good things. Kung bakit ako, alam mo yun, yung nandito pa rin sa Spain, no? Another thing pala, since gustong-gusto ko magbiyahe, meron kasi silang tinatawag dito na Schengen area, nakabilang ang Spain doon. At pag nag-travel kami, hindi ka na kailangang dumaan sa immigration. Ayun. So, may passport ka lang, makakapunta ka na. Halimbawa, gusto kong pumunta ng Paris, sa France, pwede. Walang immigration yun. Back and forth, ida y vuelta. Pupunta ako ng Roma or sa
Milan, ganyan, wala din. Basta sa part siya ng Shenzhen, ayun. Tsaka sa mga ibang part na pwede mong puntahan kahit hindi sila part ng Shenzhen. So, yun. And I think many more kung bakit yun yung mga reasons na nagtagal din ako sa Spain, okay? Oh, another one thing pala, napaka-importante. Dito kasi parang meron silang tinatawag na parang yo no vivo para trabajar. Yun yung parang gano'n, no? Parang I don't live to work. So dito sa kanila, balance yung kanilang meron silang working balance. So kung pahinga, pahinga, trabaho, trabaho, gano'n. So yun. So next time pala pag-usapan natin yung mga culture shocks about Spain, no? Kung ano yung mga dapat nyong alalahanin bago kayo pumunta sa Spain. So yun lang for now. Again, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang. Nagko-cover tayo, nag-vlog tayo dito ng mga bagay-bagay about Spain, anything na gusto niyo malaman bago kayo pumunta dito sa Spain. Kung balak niyo mag-migrate or tumira dito sa Spain para magkaroon kayo ng idea, okay? Kung ano yung nangyayari dito sa Spain, mga facts, lugar, food siguro, anything about Spain at saka yung mga travel ko, i-cover natin dito sa ating vlog. Ayan. So, maraming salamat again. This has been Nathaniel. Bye-bye! See you sa aking next video.